Yun. So, magandang gabi lahat sa mga nanonood, nagsusubaybay, at saka manonood later sa YouTube. Ang topic natin is about obstacles in prayer. Galing pa rin dito kay Father Chad Ripperger. I'm sure siguro marami sa atin familiar kay Father Chad Ripperger. Isa siyang sikat na uh, exorcist, no? Mas kilala siya sa pagiging exorcist, pero siya actually isang founder ng isang uh, congregation, Doloran Priests. Isa siyang philosopher, isa siyang theologian. Very siya, no? Um, um, expert in this field. Okay. Sabi ni Father, marami sa atin, no? Marami sa atin hindi nag-a-advance sa ating spiritual life dahil wala tayong consistent prayer life. Bago tayo patuloy, let us remember that prayer is very important. No? Bakit bibigyan natin ng kaukulang pansin ng prayer? Because prayer, mga kapatid, is a direct line to God. Hindi mo kailangang pumunta kung saan. Hindi mo kailangang magkaroon ng pera, talent, katangian. Kahit sino ka pa, kahit saan ka pa, pwede kang instantly to have a direct line with God. And prayer unites us with God. That is why prayer is very, very important. Hindi siya isang aspeto ng buhay natin. No. It is everything. Kasi ang prayer, ito ang nag-uugnay sa atin sa source of everything. Sa source to the source, to God. No? Kaya ayaw na ayaw ng kaaway na tayo ay mag-pray. Kaya sabi ni Saint Alphonsus Liguori, those who do not pray cannot be saved. So maraming tao, no? Maraming tao na akala nila dahil nagsiserve sila sa simbahan, dahil may gumagawa silang mga mabuti o gumagawa sila ng mga pang tungkol sa Diyos, okay na. Kahit hindi sila nagpe-pray. Hindi ka talaga lalago at hindi ka tutubo sa spiritual life kung wala kang prayer. No? So, ang paglago natin sa spiritual life is in direct proportion sa ating charity, sa ating pagmamahal kay Lord. Hindi natin pwedeng masabi na we love God above all things, above all, kung hindi lumalago ang spiritual life natin. Hindi siya option. Kailangan nating tumubo. So it is direct proportion sa ating charity, sa ating sanctifying grace. At ma-achieve lang natin ito kung meron tayong consistent prayer life. At sabi ni Father Chad, maraming kaso ngayon, lately, maraming hinaharas. Demonic possession, demonic oppression, obsession. Maraming taong depressed. Karamihan ng cause ng depression is caused by spiritual cause. Inaatake ng demonyo sa kanilang isipan. Pabalik-balik. No? Of course, maraming cause ang depression through biological reason. No? Organic. May mga imbalance sa secretion ng mga hormones, mga neurotransmitters, imbalance. Pero most is caused by spiritual. Because ang tao ay lumalayo sa Diyos. Pag lumalayo tayo sa Diyos na
yun ang meaning ng ating buhay, no, naaatake tayo. At ang Diablo ay always very willing to attack us mentally, to make us feeling low, depressed, miserable. Bakit? Kasi nagkukulang tayo sa pinaka-basic, kahit man lang sa basic discipline sa ating spiritual life. Yan ang rason kung bakit ang daming pag-aatake ngayon ng Diablo sa atin. We lack even the elementary discipline. And karamihan sa atin, hindi tayo nagpa-practice ng self-denial. Hindi na tayo ngayon, especially in this generation, wala nang taong willing to practice self-denial. Kaya nga napaka-importante nga sa Bible, sinasabi inuulit-ulit, if you want to follow me, deny yourself. Of course, hindi ka makaka-follow kay Jesus kung hindi ka magde-deny ng iyong sarili. Pag hindi mo tinanggihan ang hatak ng iyong laman, ang hatak ng iyong kagustuhan. Walang tao, kahit nga ngayon, sa pagpa-fasting, walang taong gustong mag-fasting. Walang taong gustong, kahit yung Friday, sino pa bang nagfa-follow ngayon na hindi kumain ng karne sa Friday? Parating tinatanong, tinanggal na ba ng simbahan ang hindi pagkain ng karne sa Friday? Hindi pa. Friday is still a penitential day of observance. Kaya ang naiba lang, nung una, hindi ka talaga pwedeng kumain ng karne. Ngayon, pwede ka mag-substitute. For example, may gagawin kang ibang penitensya, so i-substitute mo sa kung ano man yan. Hindi ka manonood ng TV o ano ba. Pero kung wala kang isa-substitute, dapat balik ka sa basic na hindi ka kakain ng karne sa Friday. Kasi ang Friday hanggang ngayon, penitential day of observance pa rin yan. Hindi yan tinanggal ng simbahan. Kaya mga tao ngayon, mga Katoliko, kung wala kang isa-substitute, dapat hindi ka kakain ng karne. Pero kadamihan, ang iba palusot. Sige, pwede nang mag-substitute. Pero wala namang sinasubstitute. So mga tao ngayon, masyado nang spoiled na kinalimutan na natin ang ordinance ni Jesus to deny ourselves. Every day. Just for example, let us pray the Angelus at 6. Ang tinatanong iba, pwede bang 7 o'clock? Pwede bang 8 o'clock? Kaya nga sinabing 6. So, hindi naman sinasabing may magkakasala ka, pero yan ang example ng pagpapractice na ganyang oras, susundin mo. It is to develop the discipline. So, ang isang paraan, mga kapatid, para matanggal natin ang obstacle to prayer is, number 1, we should develop regimen in our prayer life. Dapat may oras. Sa ganitong oras, mag-set ka, gigising ka ganitong oras, magpe-pray ka. Dapat schedule. Dapat discipline. Dapat nating malaman that growing in our spiritual life is not easy. It is difficult. It is difficult. Hindi to madali. It is not work in the park. Kaya nga, winawarningan tayo ni Jesus, you have to deny yourself, take up your cross. Kahit ano pang libro ang babasahin mo, sino pang speaker ang
Saan ka pa pupuntang lupalop ng mundo? Wala ka makitang formula na magtuturo sa iyo na madali lang ang spiritual life, to grow in the spiritual life. Madugo talaga. Mahirap talaga. Si Jesus dumaan sa madugong paraan, daraan din tayo doon. Hindi literal na madugo, meaning mahirap, no? Growing in spiritual life, kailangan natin ng sacrifice. So una, kailangan ng schedule. Hindi pwedeng whenever we want, wherever we want. Kagaya ng pag-develop ng muscle. Hindi talaga lalaki ang muscle mo kung hindi ka magbubuhat ng mabigat. Tapos kung ikaw ay nasanay na sa mabigat na dumbbell or barbell, para lumaki yan, papalitan mo ng mas mabigat para lalong lalaki. Ganon din sa spiritual life. No? At hindi pwede kahit anong paraan ng paggawa ng spiritual life, dapat in a proper way. It has to be consistent. Kaya nga mga religious, mga madre sa kanilang konbento, meron silang schedule. Kahit yung mga pare na during seminary time, kahit hanggang ngayon, may liturgy of the hours na sinusunod. Kasi ang tao, dahil sa ating original sin, meron tayong concupiscence, gusto nating gumawa ng bagay kung kailan natin gusto. Kaya merong merit, no, in doing things sa schedule. Kahit pagod tayo, antok tayo, ayaw natin, pinipilit natin, merong reward si God. Kahit dahil mahirap. Hindi yung kung kailan natin gusto. No? Kasi ang ginagawa natin, pag nilalabanan natin ang ating urges na magpa-relax, magpatamad, no? We gain merit dahil nilalabanan natin ang gusto ng ating laman. No? We are fighting against our fallen nature. So, kailangan structured, dapat scheduled, discipline, consistent. Okay? Next, dapat nating tanggalin ang ating mga distractions. Kung ano man yung mga distractions. It could be, hindi masama ang manood ng TV, hindi masama manood ang may hobby, hindi masama magkaroon ng sports, hindi masama magkaroon ng business, pero kailangan nating kontrolin. Hindi yun ang nagko-control sa atin. Yung ating friends, hobbies, sports, movies. Kasi pag masyado na siyang nag-occupy ng ating buhay, ng ating mind, nagiging distraction na siya to the most important goal, which is God. Huh? Now, ang sabi ni Father Chad is, kung tayo ay makaabot na sa level ng very efficient prayer life, no? Ang mangyayari niyan, kagaya ni Saint Joseph of Cupertino, no? Gaya niya, kahit saan ka pa, pwede kang makapray. Kahit ano pang sitwasyon, ano pang ingay, no? You can sit down and pray anywhere. Pero karamihan ng tao hindi kayang gawin ito. Dahil we are so distracted. Kaya nga, in my personal life, dami ko na nabili dati na na Bluetooth earphones. Hindi na ako nagdadala. Nilalagay ko sa pouch ko earphone. Pag magpipila, naghihintay sa airport, may hinihintay music. Ngayon, hindi na. Instead of listening to music, hindi ko sasayangin ang oras ko kasi ang ating buhay ay limited. No? Para sa akin, yan ko sa inyo, pero para sa akin, it's a waste of time. It's rather listening to music, I'd rather pray a Hail Mary. Each Hail Mary, each Our Father, you pray,
makakadagdag ng glory mo sa heaven. Sasayangin mo ba yon? Sabi nga ng isang saint na nagpakita sa isang madre, sabi niya, kung bibigyan daw siya ng chance na makabalik sa lupa, mas willing siyang mag-suffer 80 years in life para lang makapag-pray ng isang Hail Mary. Kasi ang isang Hail Mary o Our Father, malaki ang nagagawa sa iyong glory in heaven. No? So, remove those distractions. Ako, dinilit ko na rin yung ibang mga apps na makakabigay sa akin ng distraction. Mga activities mo, no? Limit. You have to be in control. Hindi lahat dahil kaya mo, sabihin may pera ka, sayang may pera ka, hindi mo to nagagawa. May pera ka nga, pero ang sinasabi ng Bible, what good is it that you have everything in this world but you lose your life? Remember, no? We are here in this world to build the foundation of love for God. This life is for the preparation for the everlasting happiness in heaven. You cannot have two kingdom here on earth and kingdom in heaven. You have to choose one. Next, remove the distraction. Next is develop a place where you can pray on a regular basis. It depends on your, it depends on your available time. It depends on your state of life. In case of, sa akin, me and my wife, we wake up at 5 and then we go to Mass at 5:30. And after that, after the Mass, we go to the Blessed Sacrament and pray. So we make it a regular time para consistent. No? So, kung hindi man sa'yo pwede kasi malayo ang simbahan sa inyo at ang maaga ka pang pupunta sa trabaho, sa amin nagagawa namin kasi iba naman yung schedule namin. Depende sa inyo. You have to set your isang lugar sa altar mo, sa bahay mo, kung saan man yan. You have to be consistent at yung lugar na yon, yun ang parating doon ka mag-pray so that you can develop an effective prayer life. What is discipline? Discipline is self-denial. Actually, akala ng iba, ang freedom, ang kalayaan, ay yung nagagawa mo kung ano yung gusto mo. Hindi. Ang totoong freedom, mga kapatid, ay nagagawa mo kung anong gustong ipagawa ng Diyos sa iyo. Yung nagagawa mo kung ano yung mission mo na ibinigay ni Lord sa iyo. So lahat sa atin, ang mission natin is to love God and to love our neighbor. Yun ang mission natin sa buhay. So ang mga taong ginagawa nila yung kahit anong gustong kasalanan, immoralidad, lahat-lahat, nagagawa nila lahat, actually, yun ang mga taong bilanggo. Yung taong hindi nila nakokontrol ang kanilang appetite, gusto nilang pumayat, taba pa rin, gusto nilang mag-exercise, di pa rin sila nakaka-exercise. Yung kontrolado sila ng kanilang laman, yun ang bilanggo. Ang mga taong disiplinado, kaya nilang tanggihan ang hatak ng laman, kaya nilang gumising kahit gusto pa nilang matulog, yun ang mga taong totoong malaya. Nagagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin na para sa kabutihan. Pero yung mga taong ginagawa nila kung anong gusto ng laman nila, sila yung bilanggo sa laman. Kasi ang flesh, ang laman, has a enslaving character. Ito ay nang bibilanggo.
So yung mga taong bilanggo sa immoralidad, bilanggo sa bisyo, bilanggo sa sigarilyo, bilanggo sa chicks, yun ang mga taong bilanggo. Sa tingin mo, unang tingin mo, sila ay malaya, pero sila actually ay bilanggo. Yung mga taong marunong magsabi sa kanilang laman, hindi na ako kakain, hindi na ako dadagdag ng rice, hindi na ako dadagdag kasi nakakasama ito. Yun ang taong malaya. So what is discipline? Discipline is self-denial. Tanggihan mo yung comfort when you feel like doing them. No? Gusto ko matulog. Hindi, lalabanan mo. Gigising ako para mag-pray. Yung napansin ko mga kapatid, in my own personal experience, pag sinabi kong hindi ako gigising na maaga this time only, mamaya pagising ko, magpe-pray ako. Pag hindi ko sinunod yung schedule ko, malaki ang chance hindi na ako makaka-pray. Kung makaka-pray ako, konti na lang, maikli na lang, mabilis at shortcut. Wala nang may prayer. Pero pag napansin ko, pag sinunod ko talaga yung schedule, ganitong oras magpe-pray, ang laki ng kaibahan talaga. No? So, regardless of how you feel, regardless of what situation, no, kailangan mong gawin. Yun ang isa sa pinaka-effective to remove obstacle in your prayer life. No? At the more you improve in your prayer life, mapapansin mo, the more you develop in prayer life, napapansin mo, natatanggal ang mga dating problema mo sa iyong mga vices. Mabibigla ka lang, no? Magtataka na lang, hindi ka na ganun ka magalit, hindi ka na daling magalit kumpara dati. Hindi ka na daling naiirita sa asawa mo kumpara dati. Hindi ka na ganun ka gustong makipag-outing ng mga barkada mo, mas gusto mo nang manatili sa bahay to spend time with your family. Nadadala siya. Hindi siya automatic, pero papansin mo, nahahatak yung iba mong virtues. At hindi ka na rin ganun ka materialistic, hindi ka na rin ganun ka yung iba ang focus mo sa buhay na nalulungkot ka kung nalalamangan ka ng iba. I'm sure napansin niyo rin yan. Next, dapat nating malaman na wala tayong magagawa para mapataas at madagdagan ang ating infused virtues. Sinabi natin dati na merong natural virtues at merong infused virtues na natanggap natin nung tayo nabinyagan. Ano yung mga infused virtues? Faith, hope, and love, justice, prudence, fortitude, temperance, di ba? Wisdom, understanding, knowledge, counsel, fortitude, piety, fear the Lord, no? Yung mga infused virtues. At saka yung 4 cardinal virtues is subdivided hanggang meron siyang 54 virtues. Yung mga katangian. Ang sabi ni Saint Thomas, no? Wala tayong magagawa kahit anong bait natin, kahit anong sikap natin, hindi natin kayang madagdagan ang mga virtues na binigay ni Lord sa atin. Sino lang makakadagdag? Siya lang. Pero, kailangan nating gawin ang mga disiplina, mga katangian para sa virtues na ito, para tayo ay maging handa. Okay? So, ano ibig sabihin? Pag ikaw ay gusto mong ma-develop ang iyong virtue in temperance, meaning self-control, sa mga kahit anong bagay, kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili. Pag iyong dinisiplina ang iyong sarili, hindi ibig sabihin magdadagdag ang iyong virtue.
dahil sa iyong pagsisikap. Ang mangyayari dyan, ang ikaw ay magiging handa sa pagtanggap ng grasya galing sa Diyos. Sa iyong pagsisikap na ikaw ay dinidisiplina mo ang sarili mo, ikaw, ang puso mo ay magiging handa sa pagtanggap, sa pagbuhos ng grasya ng Diyos sa iyo. Pero hindi ikaw ang nagpapadagdag ng grasya sa iyo, ng virtue, ang Diyos. Ang ginagawa lang ng iyong pagsisikap ay ginagawang handa, no, ang iyong puso. Hinahanda ang iyong sarili. Now, example, kung gusto mong ma-develop ang virtue of charity, ano nga yung virtue of charity? Yun ang virtue in which we love God above all things and we love our fellow men as ourselves for the love of God. So, yun ang sinabi ni God, di ba? Ano yung the greatest commandment? Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Di ba? Yun ang charity. So, gusto mong ma-develop? Anong gagawin mo? So, kailangan mong ulit-ulitin sabihin, God, oh my God, Jesus, I love you so much with all of my heart. Sabihin mo lang, ulit-ulitin mo, Lord, I love you. Lord, I love you. Ulit-ulitin mo. Tapos, sabihin mo, para naman akong nagsisinungaling yan, no? Na sabihin ko, I love God with all of my heart. Kahit wala akong nararamdaman, hindi naman totoo na love ko talaga si Lord kasi may mga ginagawa pa akong mga kabulastugan. Hindi. Gawin mo lang. Ulit-ulitin mo lang at sabihin mo lang. It doesn't matter. Even if you do not feel anything. Kahit wala kang nararamdaman, ulit-ulitin mo lang sabihin, I love you with all of my heart. Kagaya din sa confession. Di ba? Pag nagsabi tayo ng act of contrition, di ba, sinasabi mo na I am sorry for having offended you because it offends you, no? But most of all because it offends you, my God. Nasasaktan kita, Lord. Tapos sabihin mo, hindi ko naman na-feel na nasasaktan ko si Lord. Parang sa akin, wala lang. Alam ng simbahan yan. Alam ni Lord yan. Pero bakit pinapasabi sa atin? Wala naman tayong sinasabing kasinungalingan. No? Pinapasabi sa atin because it is our hope and our desire. Yan ang ating minimithi. No? To love God. So we have to repeat it. So you tell God, I love you above all things, kahit hindi mo naman siguro talaga yun ang ginagawa mo. But the reason you tell Him is the more you say it, the more God will infuse, ilalagay niya sa iyo the grace to love Him. You just repeat it. Kahit I don't know if it is a good analogy. You face the mirror, for example. And then, you're sad, malungkot ka. And then, kahit malungkot ka, pilitin mo mag-smile sa harap ng mirror. Pilitin mo lang mag-smile na pinaka-grabe nga smile. Pansinin mo, di ba maiiba yung mood mo? Iba yung feeling mo, pero iba yung ginagawa mo, nagfa-follow, susunod yung feeling mo. Kasi, kahit ano pa ang feeling mo, pero ginagawa mo, sinasabi mo you love God, it will follow. No? So, God will also infuse us. Kaya nga, totoo yung sinasabi na even if you don't feel good, just smile. Kahit ano pang nangyari, pilitin mo lang, you smile, face the mirror, mag-iiba talaga ang mood mo. Diba?
So, God will start to infuse that love. So, dinidispose mo, nilalagay mo ang sitwasyon mo na ikaw ay magiging conducive to receive that grace. That is why, sinasabihan tayo sa catechism, we have to make an act of faith, hope, and love every day. Make an act of faith, an act of hope every day. The more you make an act of hope, faith, hope, and love, the more it will increase. Pag hindi mo to ginagawa every day, it will decrease. Huh? So, kung ikaw ay nagsusumikap na mag-increase in your spiritual life, in your prayer life, sa iyong sariling sikap, aabot ka sa isang punto na hindi ka nalalago hanggang diyan ka lang. No? We can only get ourselves to a certain stage in spiritual life. Now, kung ikaw ay nakadevelop na nag-increase na yung spiritual life mo, nag-increase na yung mga virtues mo, no? Magiging more sensitive ka sa ganong virtues. Magiging, ang tawag dyan, acuity. No? Magiging matalas, kung sa ano pa, magiging matalas yung paningin mo. So, sa mga ganong katangian, magiging matalas ka kung ikaw ay nag-i-increase sa certain virtue. Example, pag ikaw ay nag-fast kanunay Bisaya, parate, pag ikaw ay nag-ayuno, pinigilan mo sarili mo sa pagkain, mapansin mo, pag kumain ka na, magiging mas masarap ang pagkain. Nagiging sensitive ka sa taste. Napansin mo yung taong puro kain, parating kain, hindi na masarap ang pagkain kasi nasanay na puro na. Pero the more mo dinideprive ang sarili mo, the more nagiging sensitive ka. Nagiging masarap ang pagkain. That's an example. No? Now, kagaya din sa ating spiritual life, pag tayo ay nakagain ng virtue, greater virtue, nagiging more attuned ang frequency natin kay God. That is why when temptation comes, magiging sensitive tayo at nadedetect natin na ito ay temptation, na ito ay coming from the evil one. For example, a beautiful girl in the internet or darating, mga temptation or sa paligid natin, nadedetect natin kaagad, this comes from the devil. Ito ay patibong sa akin. Diba? May revulsion kaagad tayo. At napapansin natin na hindi na natin nagugustuhan yung dati nating nagugustuhan na mga kamunduhan. No? In the past, we might have delight, but now, no more. Nagiging mapakla na, distasteful na, hindi na siya kanaya-naya sa ating panlasa when yung mga bagay na kinagigiliwan natin dati. So, the soul becomes more sensitive to that particular virtue. Pero kailangan natin fidelity to grace. So, example, when we develop the virtue of prayer, kailangan natin maging sensitive sa panawagan ng grasya. Pag tinawag tayo ni Lord na mag-pray, dapat hindi natin tatanggihan at sabihin, mamaya na Lord, nanood mo na ako ng Netflix. No? We have to be faithful to the grace. Yung tinatawag na actual grace. May mga promptings, may mga stimulation from God that we have to pray sa mga different virtues. No? Pag tinanggihan natin yan, lalayo ang grace. So kung hindi tayo reliant, hindi tayo umaasa kay Lord sa kanyang grasya, hindi tayo mag-a-advance sa ating spiritual life. Kung aasa lang tayo sa ating sariling kakayanan at pagsisikap, we have to cooperate with the grace.
Eto pa. Kahit wala pang magtutukso sa atin na demonyo, no? Ang natural tendency ng ating laman ay ayaw talaga ng mga mahihirap na bagay. Bakit? Ito ay epekto ng original sin, concupiscence, because of our fallen nature. Kahit tayo ay nabinyagan na, meron na tayong sanctifying grace, meron pa rin tinatawag na concupiscence of the flesh. Epekto ito ng fallen nature sa original sin. So lahat ng mga mahihirap na bagay, no, hindi natin gusto. Kahit hindi pa tayo tinutukso ng dyablo, laman pa lang natin, ayaw na ng mahihirap na bagay. No? So, dapat nating malaman mga kapatid, dapat nating maintindihan na ang prayer, to pray, is difficult, mahirap. Bakit? Kasi patuloy nating ine-exert ang effort to maintain our focus to God. No? Kaya nga, ang daming mga taong mas gusto pa nilang mag-fasting. Mas gusto pa nilang mag-preach, mag-study, manonood ng mga lecture, magbasa ng Bible. Hindi masama yung mga lahat ng sinasabi ko, pagbasa ng Bible, manonood ng mga homily, hindi yun masama. Pero, ayaw na mag-pray. Kasi kung nanonood ka lang, di ba, lumilipas ang ilang oras sa panonood ng TikTok, hindi mo na mamalayan, enjoy ka. Kasi hindi nagtatrabaho ang mind mo. Nanonood ka lang, passive. Yun ang gusto ng laman. Di ba? Nakaka-enjoy yun. Hindi mo na mamalayan ilang 5 oras na buong araw mo naubos na, di ba? Pero 15 minutes of prayer, 5 minutes of prayer. Mamaya na, hanggat gumabi na lang hindi ka nag-pray. Kasi, ayaw natin, kasi you have to exert our will and to maintain our focus. No? By the way, mga kapatid, although may importante yung habit na to pray regularly, pero technically speaking, ang prayer, hindi siya isang habit. We need a good habit to pray, but it is not a habit prayer. Prayer is isa sa 4 na acts of the virtue of religion. Okay? And religion is part of the virtue of justice. Di ba? May 4 na moral virtues. Justice, prudence, fortitude, temperance. Under the virtue of justice, andyan ang virtue of religion. And under the virtue of religion is these 4 parts. Ang 4 parts na ito, adoration, prayer, sacrifice, and vow. So, isa lang ito sa 4 under the virtue of religion ang prayer. Actually, prayer is a virtue. Hindi siya isang gawain lamang. Isa siyang magandang katangian. It is a virtue na binigay sa atin during baptism. Na? So, what is religion? Hindi po ang sinasabi ng ibang sekta, yung mga kulang-kulang yung kaalaman. Ang definition nila ng religion is denomination, isang pangkat, grupo. Hindi po. Virtue, religion is a virtue. And religion is our obligation towards God. Sinusulit natin kung anong nararapat para kay God. Para kay God. Give to God what is God's. Give to Caesar what is Caesar. So, binabalik natin kung anong para kay God, which is ang ating time, ang ating adoration, ang ating sacrifice, ang ating prayer. Kailangan natin ang thanksgiving, pagpasalamat. That is the virtue of religion. Religion is not a group. No? It is not a denomination. It is our relationship with God. Kaya sinasabi ng ibang sekta, nakakatawa, religion is not important, only Jesus. Illogical, no?
Sabi ni Saint Alphonsus Liguori, those who do not pray cannot be saved. Yung hindi nagpipray, hindi maliligtas. Yes, totoo yan mga kapatid. Kahit anong bait mo pa, kahit anong mo pang sinasabing umabot ka na sa kasuluk-sulukan ng mundo sa pag-preach o sa paggawa ng charity, hindi ka nagpe-pray, hindi ka masasave. Kasi it is your obligation to God to pray. You are disobeying God. Hindi mo pwedeng masubstitute na yung mga gawain mo, importante yon, pero hindi mo pwedeng pangsuhol yan para i-substitute. Hindi ka united kay God, paano ka? Kaya nung sinasabi, you have no business in going to heaven if you do not love God. Bakit? Pinadala ka dito sa mundo para patubuin mo ang pundasyon ng pagmamahal mo sa Diyos. Kaya nga po gusto mong pumunta sa langit dahil pinakamimithi mong makapiling ang iyong minamahal, ang iyong sinisinta, which is God. Kung hindi naman si God ang iyong minimithi, ang minimithi mo yung mga material na bagay, mga sports car, mga building, mga kung ano-ano ba dyan, mga karangyaan, hindi si God ang minimithi mo, so hindi ka karapat-dapat sa langit. If you do not pray, hindi mo ini-enjoy ang feeling ni God, di ba? So, kaya nga sinasabi ni Saint Alphonsus, you're not fulfilling just the elementary aspects of justice if you do not pray. Prayer is very, very important. Kaya nga sabi ni Mama Mary parate, you have to pray the rosary every day. Bakit? Kasi if you pray the rosary every day, you are already fulfilling the minimum. Because ano pa katagal ang rosary? Diba? 15 to 20 minutes. When you do that, as a result, you have already met the least requirement of the necessary for justice, which is giving God what is due to Him. No? Kaya importante ang rosary. Hindi pa nga tayo naaabot sa topic ng charity. Justice pa lang yun. No? Ang justice is obligasyon mong isoli kay God kung anong nararapat para sa Kanya. Well, iba pa yung charity. Ang charity is you are required to love God with all your heart, mind, strength, with all your soul. Di ba? Now, kung yung priority ng life natin, mga kapatid, no, is not God, yeah, we go to Mass, we pray a little bit, pero hindi talaga si God ang priority, hindi siya nakapalibot ang schedule natin sa Kanya, alam naman natin kung sino yung priority natin. Pwede natin sabihin sa kasamahan natin sa community, God is my everything, I love forevermore, sing hallelujah, ganun. Pero si God lang naman talaga alam kung ano nasa puso mo, kung siya ba talaga, di ba? Kung hindi siya ang priority mo, at ibang bagay, para sumikat, kung ano-ano pa dyan, it tells you something. Kaya sabi sa Bible, seek first the kingdom of God, and everything shall be given unto you. Now, nung sinabi ni Jesus yan, hindi ibig sabihin, pabayaan na natin yung obligasyon natin sa pamilya. Hindi na tayo magtatrabaho. Hindi na tayo mag-business. Hindi ibig sabihin yan. Meron tayong obligasyon sa pamilya. Meron tayong magtatrabaho tayo. Pero hindi ibig sabihin, si God talaga dapat ang mas pinakamalaki na portion ng ating prioridad. Yung magbabakasyon tayo, titingnan natin kung ito ba ay makakasagabal sa ating pagsisimba. Hindi pwedeng, dahil nagbakasyon ako, pwede na ako hindi magsimba. God understands. No. Yung schedule mo, yung mga enjoyment mo, yung bakasyon mo, yung ano mo, dapat nakabase sa schedule ng simbahan. Hindi yung nakabase ang schedule ng simbahan
sa iyong mga lakwatsa. Example lang yan, ha? So, ganun. Now, let's go to the distractions in prayer. Ang problema kasi, God will understand kasi may bagong makinarya na binili ko para sa business ko. Kasi pupunta kami sa ganito, mahirap naman. No. Si God yung parating pinapaintindi natin. At alam nyo, nasa Bible yan ang example na yan, di ba? Inimbita ko sila sa handaan ng kasalan, pero yung iba tumanggi dahil yung isa, bago pa siyang bumili ng kalabaw, yung isa, nagpapakasal pa siya. Anong ginawa? Pinarusahan sila, hindi sila naligtas. Kasi yung imbitasyon ni God sa kanyang handaan, yun ay banal na misa. Yun ay kanyang kaharian. Pinatanggihan natin. Kasi si God yung pinapa-adjust natin. Imbis na tayo mag-adjust sa kanya. Now, napansin nyo, pag gusto nyong may stage sa buhay natin, ng spiritual life natin, pag nagsimula pa tayo, lalo na pag nakarinig tayo ng magandang catechism, nakarinig tayo ng magandang preaching, tapos sabihin natin, iiwanan ko ng kamunduhan, I will dedicate my life to God. Napansin nyo, sa simula, ang sarap mag-pray. Diba? Ang sarap mag-pray, ang dali mag-pray. Natural yan, mga kapatid. Ang sabi ni Father Chad, sinasadya talaga ni God yan, binibigyan kanya ng grasya para magustuhan mong mag-pray. Napansin mo kalaunan, pag tumatanggal, parang ayaw mo na mag-pray. Nawawalan ka ng gana, at tinatanong mo sa sarili mo, bakit ba hindi na kagaya ng dati, gusto ko mag-pray, ngayon parang hindi na. So, yan ang tinatawag na kung nasa part ka pa, na parang honeymoon stage na gusto mo mag-pray, ang dali-dali mag-pray, ang tinatawag ni Father Chad na milk bone dog biscuit level. Siyempre, kagaya mag-train ka ng aso, bibigyan mo siya ng reward, no? Bibigyan mo siya ng reward pag siya gumawa ng tricks. Ganon din tayo. Pinapaganahan tayo ni Lord para mag-pray tayo. Pero sa kalaunan, para tayo ay mag-mature, hindi parati binibigyan tayo ni Lord ng consolation. No? Pag tayo ay nag-mature, when we truly love God, we still obey, we still pray. No? It doesn't matter kahit hindi pa tayo gustong mag-pray. May mga times na we don't feel like praying. We feel God is very far away. Hindi natin nafe-feel yung presence niya. But if we love Him, we still do it. We still pray. Dalawang rason kung bakit ginagawa ni Lord ito. Pag tayo ay nag-grow na sa spiritual life, sinasadya ni Lord na tanggalin ang mga spiritual consolation. Yung wala na tayong gana sa pag-pray, tinatanggal ni Lord. Bakit? Una, for the first question na tinatanong ni God sa atin, do you love me? Do you love the consolation or do you love me? Anong ibig sabihin? Mas mahal mo ba ang mga spiritual rewards, mga feeling good? Yung mga feeling good na when you pray, yung tumitindig yung balahibo natin, yung umiinit tayo. Yung mga example ng mga spiritual consolations. Tinatanggal ni Lord minsan yan. Kasi ang gusto niyang sagutin mo, saan bang gusto mo? Ako o yung mga gift na binibigay ko sa iyo? Kasi kung tayo ay magpe-pray lang dahil sa mga spiritual consolations, hindi siya ang hinahanap natin. Yung consolations. Gaya ng taong mas gusto nila yung gift kumpara sa taong nagbibigay ng gift. No? Next question na itatanong ni God, willing ka ba ang gawin ang mga bagay na ito kahit wala kang nakukuha?
para sa iyong sarili. Even if you don't get something. Kasi most of the time, gagawin lang natin kung may nakukuha tayo. Yung iba, tumatalikod sa pagiging Katoliko, tumatalikod sa pagiging Kristiyano, sa pagiging relasyon kay Lord, kasi sabihin nila, wala namang effect. Pray ako ng pray, wala namang nangyayari. Ilang taon ako nagpe-pray, ang asawa ko, walang hiya pa rin. Pray ako ng pray, mahirap pa rin ako. So, ang para sa kanila, they want to love God, they want to develop a relationship with God para may makukuha sila. Para maging matiwasay. Nakalimutan nila hindi ganun. Kung ikaw ay nagde-develop ng relationship with God para bumuti ang iyong buhay at maging matiwasay, mali ang pinasukan mo. If you want to follow me, deny yourselves, take up your cross, and follow me. Sa Holy Queen Prayer, this is a valley of tears. No? Now, ganito. Remember this, mga kapatid. Alam niyo ba yung mga angel? Mga angel, nung ginawa sila ni God, kada angel, meron silang role. Nagdedepende ang kanilang nature sa task, sa kanilang mission na gagawin. So, example, nung ang mga anghel, nung naging demonyo sila, yung mga fallen angels, di ba? Yung mga nagrebelde, yung sumama kay Lucifer, naging demon sila, fallen angels, naging demon. So, nung naging demonyo na sila, yung kabaliktaran ng kanilang original mission, yun na yung ginagawa nila. Okay? Ulitin ko. Nung naging demonyo na sila, yung original mission nila na pinapagawa sa kanila, ang kabaliktaran yung ginagawa nila. Example, sa isang exorcism, sabi ng demonyo kay Father Chad, ang mission niya as a demon is to convince people na dapat hindi sila mahiwalay sa kanilang gusto. They cannot be separated from a particular good. Kahit yung bagay na yun ay hindi masama. Bahay ba nila? Trabaho ba nila? Asawa ba nila? Anak ba nila? Sport ba nila? Hobby ba nila? Kahit ano. Dapat hindi sila mahiwalay. Yun ang kanyang trabaho ngayon. So, ibig sabihin, nung anghel pa yung demonyong yon, ang kanyang mission is to convince people to be willing to detach from earthly things. To be willing to be detached from created things. Dapat yun. Pero ngayon, ang demonyo na siya, yung mission niya is to convince people na hindi siya dapat pwedeng mahiwalay sa mga bagay na gusto niya. At sinabi ng demonyo, yon ang paraan niya kung bakit niya nabiktima si Adan at si Eva. Bakit? No? Yon ang paraan na biktima niya ang mga government natin ngayon, yung simbahan natin. Ito ang rason sa lahat ng mga kasalanan ng tao sa mundo. Dahil ayaw nating mahiwalay sa particular good. No? The fathers of the church, ang sabi, ang kasalanan ni Adan ay dahil ayaw niyang mahiwalay kay Eva. So alam niya na pag sinabihan niya si Eva na huwag kang kumausap dyan sa serpent na yan, baka magalit si Eva sa kanya. Kaya wala siyang sinabi. Di ba? So dahil hindi niya na-disiplina yung asawa niya, hindi niya pinagsabihan, siya yung may task to have dominion. Kaya sinunod niya kung anong sinabi ng asawa niya. Pinahinayaan niya makipag-usap doon sa serpent. No? And
the unwillingness of Adam and Eve to separate from the particular good, the knowledge of good and evil. Kaya ganon. So basically, ang root cause ng mga kasalanan natin, ayaw nating mahiwalay sa mga bagay na gusto natin. Ang sinasabi ng psychology ng demonyo sa atin, kung i-give up ko ito, yung tulog ko, i-give up ko yung boyfriend ko, i-give up ko tong immoral relationship na ito, kung i-give up ko itong hobbies ko, or kahit anong Netflix ko, i-give up ko itong another chocolate, another siopaw, kung ano-ano pa yan, I get nothing. Yeah? Minsan, ayaw nating magpaka-martir, ayaw nating mag-ayuno, ayaw nating mag-abstinence kasi para ano? Wala naman, mabait naman ako. Extra lang yan. So, pinapakalimot sa atin ng demonyo yung mga spiritual benefits. We get nothing out of it. No? Kasi, ayaw niyang mag-sacrifice tayo. Because when we detach ourselves to something good, it is sacrifice. At ito ay kabaliktaran ng gusto ng demonyo. It is the inversion of Satan. Sacrifice is the opposite of Satan. No? Kasi ang sacrifice, willing tayong bitiwan ang mga bagay, something good for God. No? Or something good for our family or someone. Yan ang essence ng sacrifice. To be willing to be separated, mahiwalay tayo sa bagay na pinakagusto natin. At kino-convince tayo ng diablo na wala tayong mapapala kung tayo ay mag-sacrifice. We get nothing if we sacrifice. No? By the way, lahat ng kasalanan, every single sin is malicious. May malisya. Sabihin mo, mabait naman akong tao, hindi naman ako malisyoso. Tanong, for example, nagpe-premarital sex ka ba? Nagpo-pornography ka ba? Nagnanakaw ka ba? O kahit anong kasalanan. Pag sinagot mo yes, then you are malicious. Bakit? Kahit sinabi mo pang hindi ka ba nagpe-pray? Sabihin mo, yeah, tamad ako mag-pray. Malicious ka pa rin. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng definition ng malicious? The definition ng malicious is to willing, mas pinipili mo yung lesser good sa greater good. The enemy of the best is the good. Kaya we have always to choose the best. So, sino yung greater good? Si God. No? Lesser good yung mga material things. So, if you pursue pleasure over following God's law, mas sinusunod mo pa yung hatak ng laman mo than to obey the law of God, then you are malicious. And every time we sin, we increase our malice in our will. We increase the malice in our will every time we choose the lesser good. So, ang malice is the opposite of sacrifice. Actually, hindi totoo na wala tayong nakukuha at wala tayong napapala when we sacrifice. Actually, we are achieving a greater good. We are increasing our level of grace. We are increasing our level of virtue. And are increasing our place in heaven. Kaya lang, if you do not meditate, if you do not pray, if you do not update, if you do not study, nakakalimutan mo itong mga bagay na ito. Kaya madali tayong makonvince ni Satan na wala tayong napapala every time we sacrifice. So most of the time, people are willing and hindi willing ang tao mag-sacrifice, no? Sa mga bagay na kinakailangan para mapa-improve ang ating spiritual life, sa ating prayer life. Now,
Ang principal obstacle to prayer, anong pinakarason ng hadlang at balakid sa ating paglago sa prayer is the unwillingness to sacrifice. Ulit-ulitin mo sa isipan mo yan. Tandaan mo yan. Huwag mo kalimutan. Ang pinaka-rason kung bakit tayo hindi lumalago sa prayer life is the unwillingness to sacrifice. The unwillingness to sacrifice the comfort. Kasi hindi natin feel mag-pray, hindi tayo mag-pray. Kasi antok tayo, pauunlakan lang natin yung laman natin na antok tayo. At wala tayo sa mood. Kahit nga mga tao ngayon, hindi na willing mag-kneel. Kahit sa pagluhod, people don't even want to kneel. Don't want to have sacrifice kahit sa itong mga maliliit na bagay. Huh? Ang distractions ay isa sa tatlong bagay. World, mga material things, flesh, ang ating laman, ang hatak ng laman, at ang diablo. So, pwedeng isa dyan. Pwedeng tatlo magkasabay-sabay. So, kaya nga, ipikit natin ang ating mata sa mundo at disiplinahin natin ang ating mga laman. Okay. For example, when we pray, anong sasabihin ng diablo sa'yo? Dapat, pinapalitan mo ngayon ang diaper ni Junior. Hindi ka nagpe-pray. Alam nyo, may ipapasok sa isipan natin ang diablo na mga tukso na mga bagay na gagawin natin. Mga bagay na hindi naman masama, hindi naman kasalanan. Bagay na mga ordinaryo na mga kailangan natin gawin. Example, magpe-pray ka na, ay, ang haba na pala ng kuko ko, magne-nail cutter mo na ako. Yung mga bagay na hindi kasalanan, basta i-divert niya lang yung attention mo. Bakit? So, ito, explain natin kung bakit. Hindi naman masasama yung mga ipapresenta niya sa'yo, pero ipapagawa niya sa'yo para hindi ka lang mag-pray. Bakit? It boils down to the principle of charity. Ano yung charity? To love God with all our heart, mind, strength, soul. So God has to be everything. Everything for God. Di ba? Di ba? Tandaan nyo, in order to become saint, gawin mo lahat for the love of God. Yun lang. Do everything for the love of God. Now, para sa mga diablo, ganito yung technique nila. Ito yung motto ng diablo. Di ba para sa atin? Everything for God. Anything for God. Pero para sa mga diablo, anything but God. Kahit ano, basta hindi lang ang Diyos. Kahit gumawa ka pa ng trabaho para sa simbahan, magbabasa ka dyan, manonood ka ng mga homily, hindi masama yan ha. Pagsaserve ka, magpapakain ka, basta hindi mo lang iniisip ang Diyos, okay lang. Sometimes, kaya nga ito yung wina-warning ko sa mga kasamahan ko sa Catholic Faith Defenders, we have to develop a prayer life. Maraming mga kasamahan natin nabibiktima into a life of mortal sin because they neglect prayer life. Wala kang prayer life, lahat kaipokritohan lahat. So we are sucked into all sorts of work at the church, getting all things. Normally speaking would be good as long as your focus is on God. Kaya nga ayaw ng diablo mag-pray tayo because ang ating focus kay God. Okay lang sa kanya, mag-nail cutter ka, magwalis ka ng magwalis. Okay lang, basta hindi mo lang focus si God, happy na ang Diyos. Happy na ang diablo. Kahit hindi ka pa gumawa ng kasalanan, basta hindi ka lang nagpe-pray, happy ang diablo. Bakit? Bakit ayaw niyang ma-unite tayo kay God? Kasi naiinggit siya sa atin. Dahil alam niya, one day, makikita natin si God. At yun ang pinaka-minimithi ng diablo na makikita si God pero hindi mangyayari yan. At yung pagkikita natin kay God is walang hanggan, eternity, na makakapiling natin si God. At ayaw niya yan. Bakit? Dahil hindi mangyayari sa kanya
iyan magpakailanman. Kaya nga sabi ni Pope Alexander II, during abortion, sobrang elated, sobrang tuwang-tuwa ng demonyo pag merong abortion. Bakit? Sabi ni Pope Alexander III, the Church considered abortion as a heinous crime because tinatanggalan mo ng pagkakataon ang batang yon na makikita si God. Kasi ang requirement para makita natin si God is baptism. We have to be born again by water and spirit. Baptism. Yan ang dogma ng simbahan. No? So, pag ang bata ay inabort, hindi mabibinyagan, they cannot see. Kaya tuwang-tuwa talaga ang diablo sa abortion. Kaya ang gusto na niyang magkumitay ng murder, lalo na yung mga tao na in the state of mortal sin, na murder natin, they cannot see God. No? So, gustong-gusto nila makita si God pero hindi nila makukuha, kaya nangdadamay na lang sila. Kagaya ng isang tao, gustong-gusto niya yung babae, nililigawan niya pero binasted siya. Kaya anong nangyayari? Galit na galit yung tao sa babae. Bakit siya galit? Gustong-gusto niya ang babae pero hindi niya makukuha. Kaya yung ibang inisip, pag hindi ka na papakinabangan, pag hindi kita napakinabangan, hindi ka papakinabangan ng iba. Yeah? So, ito rin ang isa sa pagkakamali ng ibang tao. Once you achieve a certain virtue, naabot mo na nakamit mo yung virtue of temperance. For example, meron ka ng self-control. So, ibig sabihin, hindi ka na magkakaproblema sa self-control. Forever ka nang may control sa sarili. Hindi yan totoo. No? It's not how it works. Ang virtue, habang buhay mong tatrabahuin. Hindi yan pag nakamit mo virtue of honesty, virtue of veracity, virtue of studiousness. No? Forever na yan sa iyo yan. Hindi pwede. For example, may isang tao, nagrereklamo, Brad, bakit 20 years na akong tapat kay Lord? Chaste ako. Hindi ako nanonood ng 20 years na ako hindi nanonood ng pornography. Hindi ako gumawa ng sexual immorality. Bakit hanggang ngayon pumapasok pa rin mga lustful thoughts? So, akala niya may problema siya, pero hindi. Natural talaga yan. So you just have to encourage them na it is just a temptation. There's nothing wrong with you. Okay? Ang sabi ni Saint Thomas Aquinas, it is a sign of two things. Number one, it is a sign from God na sinasabi sa iyo na patuloy mong i-practice ang virtue na yan. You have to maintain it. Kasi pag hindi mo maintain, it will decline. Number two is ang virtue, kagaya ng sanctifying grace, walang limit yan. Ibig sabihin, hindi mo masasabi na the virtue of chastity, naabot ko na yung sukdulan. Punong-puno na ako. Hindi. Walang limit. Pwede kang lumago ng lumago ng lumago. No? Walang limit. You can still grow in that virtue, like honesty. You can become more and more and more honest, more and more truthful, more and more studious. No? Now, next. Ang kadalasan nangyayari, mga kapatid, ganito. For example, you want to gain the virtue of patience. No?
Na-master mo na yung virtue na yon. And then, what happens is God will send the demons. Ibig sabihin, pinapadala niya ang demon. Hindi. Ibig sabihin yan, pinapayagan niya, pinapahintulutan niya na atakihin ka ng demonyo. Why? Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi isa sa mga rason nito is para maka-develop ka ng certain level of virtue. Kasi kung hindi niya papayagan, kagaya kay Job, pinayagan niya mga bagay na ito na mangyari, St. Paul, hindi mo ma-reach yung level ng virtue kung hindi ka nakikipag-away patuloy sa mga diablo. Sa pakikipag-away mo sa mga tukso, nagiging mas matibay ka, mas lalong lalago at tumataas ang level ng iyong virtue. Don't worry because when you receive the temptation, nare-receive mo rin ang grace na para malampasan mo ito. The grace to remain steadfast. At isa din ito sa mga problema. Kailangan nating magkaroon ng how to discern God's grace. Importante rin ang discernment. Kasi maraming mga tao na ang kanilang spiritual life is hindi in order, meaning living in mortal sin. No? Hindi nagsisimba parati. Hindi pagsimba isang linggo dahil sa katamaran mo is already a mortal sin. At may mga grudges, gossip, kung ano-ano pa dyan. They're not living in a state of sanctifying grace. Tapos, ang dali nilang sabihin, I think God is telling me this. I think God is telling me to do this and that. Tapos, pero, wala naman silang spiritual life. They're living in a state of mortal sin. Napakadelikado to. Kasi, di ba, maraming tao, may mga vision ako. Pero kung analyze mo naman yung buhay nila, hindi naman sila nabubuhay ng banal. Pero sasabihin nila, ganito, nakita ko. Always remember, hindi lang ang Diyos ang nagbo-broadcast sa frequency sa mga ganyan. Kahit ang diablo pwede. A lot of times, we can convince ourselves of something na galing naman sa sarili natin. Minsan pinipilit natin, galing kay God. Pero galing lang sa sarili natin. Ang masakla pa dyan, minsan galing sa diablo. Especially, sinabi natin, I think God is leading me this kasi it feels good. Yun. Ano yan? Delikado yan. Hindi mo pwedeng pagbasihan because something feels good. It comes from God. Why? Because when God, sabi ni Father Chad, usually when God tells us to do something, it's usually pretty ugly. It hurts. It's something we don't like. Di ba? Narinig mo yung mga sugo ni Lord sa Old Testament, sila ni Gideon, sila ni Moses, pinapagawa na something, bakit ako Lord? Hindi ako magaling magsalita. Usually something pretty ugly. Karamihan ng mga tao, pinipilit nila, gagawin ako ng business na ito, pupunta ako sa ganito kasi sabi ni Lord. Delikado yan kasi, di ba, merong 7 gifts of the Holy Spirit. Wisdom, understanding, knowledge, counsel, fortitude, piety, fear the Lord. Now, delikado to make an important decision in life if you're in the state of mortal sin. Because usually you don't have wisdom. The wisdom of God is not. So, usually ang mga decision mo in the state of mortal sin, mali-mali. No? And then, we blame God. Bakit ganito ang tadhana ng buhay ko? Ganito parati ako. No? Now, grace comes, sabi ni Father Jad,
when grace comes, dumating sa atin, sometimes it feels like a knife. Para yung kutsilyo na hihiwa sa atin. Sakit yan. Galing kay God. Pareho ng surgeon. Di ba? Pag tayo inaoperahan para tayo gumaling, masakit talaga. Puputulin niya yung mga bagay na hindi maganda sa ating buhay para tayo maging banal. And a lot of times, we think that God is a type of person na always to make us comfortable. You know, si God, yung prosperity gospel. Oh, feels good, kaya maraming umaalis sa pagiging Kristiyano kasi nadidisillusion. Kasi still feel depressed. Hindi nila alam yung dark night of the soul. No? Akala nila, si God yung parating, bibigyan ka na parating ng to make you comfortable. That is not true. So God will always remove you out of your comfort zone to lift you up to gain spiritual level, higher spiritual level. Anong sabi ni God sa Catechism? Why did God make us? Catechism, basic catechism. To know God, God made us to know God, to love God, and to serve Him. So that we will be happy with Him in the next life. Take note. Anong sinabi? Not in this life. Pero hindi ibig sabihin na miserable tayo mga Kristiyano. Hindi. When we serve God, God will give us peace, joy in our hearts. But doesn't mean wala tayong problema. It doesn't mean na hindi tayo magiging masaya. Magkakaroon tayo ng certain level of happiness. But not the peace that the world gives. Again, sabi sa Bible, not the peace that the world gives. We are promised to be happy in the next. Okay? Take note, not in this life. Kaya sabi ni Mama Mary sa Lourdes kay Saint Bernadette, I do not promise to make you happy in this world, but in the next. Kaya, huwag kang ma-disillusion mga kapatid. This life is to work hard. No? And the biggest mistake people do, dahil kung bakit hindi nila marunong mag-discern sa graces ni God na dumadating, because we always presume, akala natin, the grace of God feels good. And it usually doesn't. No? Some of the most profound, important, graces na dumadating sa ating buhay are the ones na hinihiwa tayo to the depths of our soul. No? Para matanggal yung mga pride natin, yung mga selfishness natin. Kailangan tayong to undergo under the surgeon's knife. Pag may pigsa ka, matatanggal ba yan pag minamasahe-masahe mo lang? Hindi, tutusukin mo talaga ng kutsilyo. Para matanggal yan, para lumabas yung nana. Hindi mo pwedeng i-massage lang yung pigsa, di ba? One time, Saint Teresa of Avila, nagtatravel sila. Meron pa siyang lagnat, sasakay siya sa karwahe. Nakatapak yung gulong ng karwahe sa libaong. Natapon siya, no? Namudmud pa siya doon sa ulan-ulan na malamig sa France. Avila sa Spain. No? Namudmud siya, tapos may lagnat pa siya. Tapos narinig niya sa kanyang internally, ang sabi ni Jesus, this is how I treat my friends. Yeah? This is how to test her patience. This is how I treat my friends. Kaya sagot ni Saint Teresa, pabiro siguro, sabi niya, if this is how you treat your friends, Lord, kung ganito ka magtrato ng kaibigan mo, hindi nakakapagtataka kung bakit konti lang ang friends mo. So, ganun talaga. Maraming akala nila kasi, tweetums ang buhay natin.
in spiritual life. Kahit si Saint Teresa of Avila, sabi niya, if this is how you treat your friends, Lord, it is no wonder you have so few. So para ma-purify tayo sa pigsa ng mga kasalanan ng ating impurities, imperfection, we have to be willing to undergo that surgeon's knife. No? Ganon talaga. Sa una, masakit. Sabi ni Father Chad Ripperger, sharing ng mga saints, usually sa una lang ang hirap. Pag nalagpasan mo yung una, yung first hump, usually mas madali na lang. Meron pa rin mga paghihirap pero mas madali na lang. The pain at first, it is painful at first, but when it is removed, masakit ang ipin, magnana, pag tinanggal, masakit, nawawala na, di ba? Ganun. To reach, there's the 9 levels of prayer. To reach daw the 4th stage of prayer, may stage na ginagawa ka ni Lord na spiritually blind. No? So, bakit ginagawa niya ang tao spiritually blind? Kasi para hindi niya malaman kung saang dako na siya sa kanyang spiritual life. Kasi daw, pag ang tao nakikita niya mga kabutihan na ginagawa niya sa spiritual life niya, magkakaroon siya ng pride. Para ma-develop ang kanilang humility, sinasadya ni Lord na on the 4th level of prayer, no, stage, hindi nila alam kung saan na sila. Sila ba ay nag-i-increase or anong level na sila? Ginagawa ni Lord. So, they don't know where they are. At that point, kailangan na lang maging more umaasa kay Lord na hindi sila aasa sa kanilang sarili. At also, importante rin that when God gives us grace, dapat nakabase kung anong state of life natin. Example, may isang babae lumapit kay Father Chad. Sinabi niya, I think kailangan kong pumunta magiging Carmelite sister. Sabi ni Father Chad, di ba mayroong kang 7 anak? Yeah, yes. Pero tinatawag ako ni Lord na maging Carmelite sister. Sabi ni Father, hindi pwede. Dapat nakabase sa state of life mo, hindi in conflict. Bumalik ka sa bahay mo, you develop your prayer life. So, hindi magbibigay si Lord something na in conflict sa iyong mission in life. Kung ikaw ay isang pamilyado, hindi ka pwedeng tawagin ni Lord na maging misyonaryo sa Africa, iiwanan mo yung pamilya mo. Dapat nakabase sa state of life mo, sa iyong duty, sa iyong community. No? Bakit ito importante? Kasi the criteria to advance in our spiritual life para malampasan natin ang mga hadlang na ating prayer life, no? Ito ay isang objective structure. Merong istruktura. Hindi ito nagbabase sa ating feelings. Meron siyang nakalaan, nakasaad na istruktura. It's not based on feelings. Kailangan nating discipline, level, stages. No? Stages to. Hindi to pwedeng magsha-shortcut ka. The development of virtue, kung tayo ay lalago sa ating virtue, the more tayo magiging sensitive sa grace ni God. Pag hindi tayo lumago sa ating virtue, never tayong mag-a-achieve ng spiritual perfection. Huh? Okay. So that's it. Medyo heavy ngayon, no? I hope pwede nyo ulitin lang para maintindihan nyo kung medyo mabilis. Let us have our closing prayer. Sino mag-volunteer? Hindi ko pa to natatawag si Sister Diana. Sis Diana, do you want to lead the closing prayer? Yes po, brother. Sige, sis. Of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, maraming po salamat sa another lesson for tonight.
Nagpapasalamat po kami lahat at ginamit ko pong instrumento si Brother Doc Litchie para ma-impart mga important lesson and teachings para mapag-igtin namin ang aming spiritual life. Napaka-gaan sa pakiramdam na makarinig ng pagkain spiritual ngayong gabi na ito. Maraming salamat. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our to you do we cry, but bodies children of to you do we send up our sighs, mourning and weeping in this body of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. Clement or loving, sweet praise and Mama Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis Diana, for the closing prayer. At sa mga hindi ko pa nabate, Sis Carol, hello, good evening. Sis Daisy, Brother Harry, Brother Michael, hello. Sis Joanne, Brother Joromag, yeah. Ayun, yung mga hindi ko pa na-greet. Thank you for sticking out for 1.5 hours sa Paris. Thank you. See you next week. Thank you, brother. Okay, thank you. Thank you, Dino. God bless. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Sige. Thank you, Doc. Thank you. Good evening. Good evening. Thank you.